Pasensya na. Wala na talaga akong pera. Dahil naging gulay na kayo. Mamatay na kayong tuluyan. Ang dalawa kong anak, ginanito mo sa aksidente. Nangahas ka pang patayin sila. Dalhin mo sa presinto. Ayos lang po ang binata. Yunye. Jiayu. Ganito na lang ba kayo, magpakailanman? Ginang, ang dalawang dalaga ng pamilya Lu ay may kasunduang pakakasal sa binata. Baka sakaling pag pinakasalan nila ang binata, ang saya ng kasal ay magpagising sa kanya. Sa ngayon, wala na tayong magagawa kundi subukan ito. Pumunta ka agad sa pamilya Lu para pag-usapan ang kasal. Basta papayag ang dalawang dalagang pumunta rito. Anuman ang kondisyon nila, papayag tayo. Opo. Ate, tapos na halos ang trabaho sa bukid. Uwi na tayo. Zie je eten? Huh? Kayo ba ang Shen Shiyue at Shen Qinghuan? Oo, kayo naman? Ang inyong ina na si Shenling ay katulong sa aming bahay. Sumama kayo sa amin sa lungsod ngayon din. Para kayo ang humalili sa amin magkapatid na pakasal sa pamilya Lee. Ang magkapatid na Lee? Kahit na hininga na lang ang natitira, mga gulay na, pag pinakasalan mo, talagang mababalo ka lang. Pero, para sa mga probinsyanang tulad ninyo, ay sapat na iyon. Bakit naman kami ang maghahalili sa inyo? May sira ba kayo sa ulo? Nanay, Ano ang gagawin ninyo? Bitawan ninyo si nanay. Pwede naming bitawan siya, pero ang kondisyon ay kailangang pumayag kayo na humalili sa amin. Kung hindi, huwag ninyong galawin siya. Pumapayag kaming pumunta roon. ayun, tama. Pero hindi namin kilala ang binata ng pamilya Lee. Paano kung pagdating namin roon ay malaman na kami ang humalili? Hindi pa kami nakikita ng pamilya Lee. Kung hindi ninyo sasabihin, walang makakaalam. Sige na, sumama kayo para magpalit ng kasal at ipadala sa pamilya Lee. Tara na. Huwag ninyong aapihin ang nanay namin. Nanay, ako at ang kapatid ko ay aalagaan ang aming sarili. Wow, ate, ang ganda-ganda rito. Sa TV ko lang nakita ang ganito. Ate, nakakandado ang pinto. Tingnan natin. Ito ba ang lalaking pakakasalan natin? Ate, yung si Lee Jiayu, mataas ang ilong, mukhang gwapo pa naman. Oo nga, pero kung mga gulay lang sila, hindi na natin kailangang magpanggap pa. Ate, baka pag umalis na sila, malaking pera pa ang makuha natin. Pagdating ng panahon, dadalhin natin ang mana, isama si mama, at tayo'y lilisan na. Tigilan mo yan, Qinghuan. Sige, usapan na to. Si Lee Jiayu ang pipiliin kong asawa. Sige, ikaw ang bahala. Kayo ba sina Yuan at Tingting? Kumusta po, Mrs. Lee? Mula ngayon, mag-iisang pamilya na tayo. Kailangan ng magbago ng tawagan. Mama, Oo, ayos, yan ang tamang tawag. Ang mga anak kong sina Junji at Jiayu mula nang maaksidente, hindi pa nagkakamalay. Mahirap ang magiging trabaho ninyong dalawa. Mama, ang mabuting tao ay laging inaangatan. Makakalagpas din sila. oo nga po. At saka kami ni ate, sanay na sanay sa pag-aalaga. Tingting, Yuan, ngayong pumasok na kayo sa pamilya Lee, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan.
50 milyon ang laman ng bawat card. Kunin muna ninyo ito. Bumili kayo ng gusto ninyo. Dati kasi, hindi tayo nagkita, kaya hindi ko alam kung ano ang gusto ninyo. 50 milyon? Mama, napakalaki naman po nito. Hindi po namin matatanggap. Ano ba yan? Mga manugang kayo ng pamilya Lee. Karapatan ninyo ito. Masayang masaya ang araw na ito. Huwag kayong mahiya sa akin. Kayo namang mag-asawa. Pag-ibayuhin ninyo ang pagiging malapit. Ching Juan, napakabukas palad ni Mrs. Lee. Kailangan talaga nating alagaan ng mabuti ang mga anak niya. Ate. Mag-alaga lang ng gulay? 50 milyon na agad? Ang negosyong ito? Syempre naman, malinaw sa akin. Napakabait sa akin ni Mrs. Lee. Hindi ko dapat siya bibiguin. Hindi pwede. Ito lang ay isang pasyenteng hindi makagalaw. Huwag kang mahiya. Naku, ang tagal mong nakahiga sa kama. Ang tagal mong naka-IV. Ang laki pa rin ng pectoral mo. Madam Lee, siguradong napakahirap ng pinagdaanan mo. Mali. Bakit ang init ng mukha ko? Hindi pwedeng walang respeto sa pasyente. Kahit na kami ni ate ay napilitan lang. Pero hindi kami aapihin ng koma. Hindi kami pipilitin. Nakahiga lang ng tahimik. Parang okay lang naman. Ang mga araw na tahimik at simple lang ay bihira na lang. Kapag wala ka na, sasama ko si Ching Juan para umalis dito. Lee Jiayu, ngayon, ako naman ang magmamasahe sa'yo. Dapat kang maging mabait. Huwag kang gagalaw. Oo nga, muntik ko nang makalimutan. Hindi ka naman talaga makagalaw. Aray, okay ka lang ba? Sana hindi nasira. Takang muna, Lee Jiayu. Ang tagal mo nang nakahiga. Bakit matigas pa rin ang braso mo? Tingnan ko nga ang mga muscles dito kung malaki rin. Wow, ang ganda ng katawan mo. Ang gwapo pa ng mukha. Parang nakuha ko ng libre ang isang modelong asawa. Okay pala ang koma. Hindi rin kami aapihin. May abs pang mahahawakan. Kapag wala na siya, makakakuha pa kami ng malaking pera. Hindi ko inakala na ang dalawang batang ito ay ganito kaalaga kay Jiayu at Junji. Ang mga anak ko ay siguradong magigising na. Kailangan kong maghanda ng regalo para kina Yuan Yuan at Ting Ting. Kumusta? Magandang araw. Hinahanap ko si Shen, Lu Ting, at Lu Yuan. Yuan Yuan, Ting Ting, telepono ninyo. Mag-usap muna kayo. Kukuha lang ako ng gamit. Hello? Shen Shiyue? Ako si Lu Yuan. Walang ibang nakakarinig sa'yo dyan, no? Oo. Ano ba ang kailangan mo sa amin? Pakiusap, tanungin mo agad si Madam Lee. Ano ba talaga ang nangyayari? Yung proyekto na ipinangako ng pamilya Lee sa pamilya Lu, bakit wala pa ring balita? Anong proyekto? Wala kaming kaalam-alam dyan. Wala kayong alam? Huwag kang magkunwari. Napakahalaga ng proyektong ito para sa pamilya Lu. Hindi ninyo ito nakalimutan, no? Huwag ninyong kalimutan. Yung pipi mong ina ay nasa amin pa rin. Sinunod na namin ang lahat ng sinabi mo. Pinakasalan na namin sila. Ano pa ba ang gusto mo? Sa tingin ko, ibinenta mo lang kami para sa sarili mong kapakanan. Shen Qinghuan, baliw ka. Paano mo ako kinakausap? Nag-asawa na kayo sa pamilya Lee, kay Madam Lee, na may kapangyarihan. Banggitin lang ang tungkol sa proyekto. Hindi ba napakadali lang noon? Madali? Ikaw na ang kausapin ng mga tauhan ng pamilya Lee. Kayong dalawa, ano ba ang ibig ninyong sabihin? Gusto ninyong makipag-away sa akin? Sa hinaharap,
Huwag mo na kaming kausapin tungkol sa mga ganitong bagay. Wala kaming magagawa sa pakikipagtulungan ng pamilya Lu. Yuan, ting-ting, tapos na ang tawag? May problema ba? Wala po, inay. Nuisance call lang po. Kung nuisance call lang, huwag nyo nang pansinin. Halika, tingnan nyo kung ano ang inihanda ko para sa inyo. Inay, ano ito? Ito ay para sa inyo. Bagay kay Yuan ang asul. Maganda kay Ting-ting ang kulay rosas. Wow. Ang kintab ng kwintas na ito. Inay, magkano ba ang halaga nito? Para sa akin, hindi ito ganun kamahal. Napakabuti ninyo sa anak ko, karapat dapat lang ito sa inyo. Salamat po, Inay. Ang bait-bait talaga ni Madam Lee. Kung tunay nga kaming magkakapamilya, napakaganda sana. Hindi ko dapat sayangin ang kabutihan ni Madam Lee. Lee Jiayu, Qingwan, nawawala si Junji. nawawala rin si Jiayu. Lee Jiayu. Saan dinala si Lee Jiayu? Lee Junji, baka may nangyari sa kanya. Pero kahapon, maayos pa siya. Nakahiga lang sa kama. Ate, sabi mo, sina Lee Jiayu at Lee Junji, hindi kaya talagang wala na sila? Ate Hong, sina Lee Jiayu at Lee Junji, hindi ba't nandito lang sila sa kwarto? Saan na sila? Ginang, ang binata. Hindi pwede, ate. Kahit na malaya tayong magsaya, hindi pa ako nagsasawa sa abs niya. Huwag kang malungkot, Qinghuan. Wala na tayong magagawa. Ma, ayos ka lang ba? Yuan, ayos lang ako. Medyo labis lang ang emosyon ko. Medyo nanghihina ang tuhod ko. Ma, sina Lee Jiayu, hindi kaya patay na talaga sila? Napakabata pa nila. Napakaganda pa ng katawan nila. Ting-ting, ano bang sinasabi mo? Ma, kahit na hindi naman kami nag-uusap ni Junji, hindi man lang nagkausap, pero araw-araw na magkasama, medyo may nadama rin akong pagkagusto. Nanghihinayang din ako kay Junji. Huwag niyo nang sabihin ang mga di dapat sabihin. Oo, huwag kayong malungkot. Ang mga asawa nyo, hindi pa patay. Lee Jiayu, Junji, hindi ka namatay? Pasensya na, hindi namin alam. Mi, ano ang ginagawa ninyo? Bumuti na. Oo, sa maalaga na pangangalaga ng asawa ko. Nagbalik ako sa normal. Salamat, asawa. Walang anuman. Dapat kong gawin ito. Asawa, huwag kang mag-alangan sa akin. Sa hinaharap, magkasama pa rin tayong mamuhay. Hindi ba ito ang sinabi noong araw? Habang hinihilot ko siya. Ang sinabi ko? Narinig niya ba? Lee Jiayu, hindi ka namatay? Nakakalakad ka na rin? Kaya sa hinaharap, hindi ba ako makakapag-himasin ang abs niya? Ay, bakit hindi mo rin ako pinasalamatan? Sa mga araw na nakahiga ka, ako ang naghilot sa katawan mo. Salamat. Hindi ko inakala na paggising mo, kaunti pa rin ang sinasabi mo, parang nakahiga ka lang. Matagal ka bang tahimik? Sige, huwag kang magulo. Huwag mo rin akong galaw-galaw. Ikaw, alam mo na? Sina, alam kong masaya rin kayo. Masaya rin ako para sa inyo. Kain muna tayo. Hong, ihain ang pagkain. Yuan, ting-ting, kumain kayo ng marami. Ang paggising ni Junji at Jiayu, malaki ang kontribusyon ninyo. Hindi. Inay, pinakahirap kayo. Oo, tumulong lang kami ng kaunti. Pero kung pasasalamatan, hayaan mo si Jiayu na magbalat ng hipon para sa akin. Gusto ko talaga ng hipon. Magbalat ka ng sarili mo. Siya. Salamat asawa, ikaw ang pinakamabait. Kung ganito na ang kuya, hindi rin ako dapat mahuli. Hindi na. Ako na. Huwag kang mag-abala. Walang problema, asawa. Nung nahilo ako, ikaw ang nag-alaga sa akin. Nagbabalat lang ako ng hipon para sa iyo. Walang anuman.
Masaya ang buong pamilya. Hindi na ako nag-aalala. Masarap. Yuan, ting-ting, sandali lang. Umuwi muna kayo sa kwarto. May sasabihin ako sa kanila. Yuan, ting-ting. Kung nakabawi na si Junji at Jiayu, kayo, kasama nila, matulog. Anong nangyayari? Bakit nahihiya ka pa? Dati tayo. Hindi ba ganito tayo natutulog dati? O kaya, mas mabuti na sa kwarto ng bisita ako matulog. Hindi ba sinabi mo dati, ang buhay na ganito, ayos din naman. Narinig mo lahat? Narinig ko lahat ng sinabi mo. Narinig ko lahat, walang nakaligtaan. Ano ang gagawin niya? Kahit nakakagising lang niya. Pero ang laki ng katawan niya. Tiyak na hindi ako katapat niya. Huwag ka nang mag-isip ng malalim. Matulog na tayo, mahal. Lee Jiayu, sabihin mo sa akin agad, paano mo napapanatili ang iyong mga muscle? Ikaw ba ay gabi-gabi naglalakad sa tulog para mag-ehersisyo? Hindi ko alam. Kung gayon, hawakan mo ako. Kapag nahawakan mo ako, malalaman ko. Bakit hindi ba sapat ang paghawak mo noong nakahiga ako? Hindi ba inaasahan mo ang aking kamatayan para kumuha ng pera at umalis? Ako. Ang mga sinabi ko, narinig niya lahat. Nagbibiro lang ako. Ang ibig kong sabihin, kapag kaya mo nang maglakad. Tama na, huwag na. Ang antok ko. Matutulog muna ako. Huwag mo akong istorbohin. Anong gagawin natin, ate? Yung mga sinabi natin kanina, parang narinig lahat ng dalawang yon. Kung sakaling mabuko talaga tayo, anong gagawin natin? Huwag kang magpanik, Chingwan. Dahil hindi naman nila diretsahang sinabi. Huwag muna tayong kumilos ng padalos-dalos. Ate, hindi mo alam kagabi, yung ekspresyon ni Lee Jiayu, para bang gusto niya akong kainin. Ang kakaiba lang, hindi ako natakot. Medyo nahiya lang ng kaunti. Sige, Chingwan. Huwag muna nating pag-usapan to. Mag-ingat ka sa mga gagawin mo. Mahal, manugang, anong pinag-uusapan ninyo? Wala. Nagkukwentuhan lang kami. Sige na, asikasuhin niyo na ang mga sarili niyo. Paano siya nakangiti ng ganun sa kahit na sino? Siguro, dumating na ang delivery ko. Ako na ang kukuha. Mahal, ako na ang kukuha. Anong gagawin? Junji. Hindi mo na kailangang mag-abala. Ako na lang. Bilisan mo. Kuya, pumunta tayo sa study room. Yunji, sigurado ka bang tama ang nakita mo? Kuya, siguradong sigurado. Yung pangalan sa delivery slip, Shen Shiyue talaga. Tingnan mo kuya, sina Shen Qinghuan at Shen Shiyue. Hindi talaga sila Luting at Lu Yuan.
Anak lang sila ng katulong. Bakit nila ginawa iyon? Ang taong gulay ay medyo mabuti pa. Hindi rin kami inaapi. May abs pa na mahahawakan. Pag alis niya, makukuha pa rin namin ang malaking halaga. Nakasalamuha ko ang maraming tao. Parang wala siyang masamang hangarin. Ang taong gulay ay hindi kami aapi. Ano ang ibig sabihin? Pinilit din ba sila? Nagpakasal sila rito? Talaga bang para sa pera lang? Kuya, panluloko sa pag-asawang ginawa nila. Galit ako kapag niloloko ako. Yunye, magpalamig ka muna. Lu Yuan, hindi! Dapat tawagan kita Shen Shiyue. Bakit mo ako niloko? Ang pag-aalaga mo sa akin, ang pagngiti mo sa akin, lahat ay para makamit ang layunin? Gawa-gawa lang? Kuya, hindi pa alam ni nanay ang bagay na ito. Hindi dapat malaman ni nanay. Tara na. Yuan, Ting. Nanay, bumili ako ng ilang bagong bag. Lahat ay Hermes. Pumili ka mamaya. Anong gusto mo? Kunin mo. Nanay, hindi na. May bag kami. Nanay, huwag na magbigay sa dalawang manloloko ng pera. Junji, magpalamig. Lee Junji, ano ang sinasabi mo? Nanay, hindi talaga sila mga anak ng pamilya Lu. Niloko ang pamilya Lee. Oo, nanay. Nag-imbestiga ako. Ang nasa kanan mo ay Shen Qinghuan. Ang nasa kaliwa ay Shen Shiyue, anak ng katulong ng pamilya Lu. Bakit kasabwat ang pamilya Lu sa panloloko sa akin? Nagbigay na ng pera ang nanay sa pamilya Lu. Gusto ba namin? Ang nanay namin ay katulong ng pamilya Lu. Ang dalawa sa pamilya Lu, mayayaman at makapangyarihang mga dalaga. Ayaw nilang magpakasal sa inyo. Kami naman ang pumalit. Ano ang magagawa namin? Huwag kang umiyak. Magpaliwanag ng maayos. Mrs. Lee, mga ginoo. Pasensya, wala kami ng kapangyarihan. Lu Yuan, Lu Ting, pinilit kami gamit ang nanay namin. Inapi kami. Kami, para protektahan ang nanay namin. Sumunod lang kami. Ang lakas ng loob mo. Marami akong nakita na ganito. Pero bakit? Parang hindi siya ng loko. Naaawa pa ako. Mrs. Lee, talagang pasensya. Napakabuti mo sa amin. Niloko ka namin. Ako at Qinghuan. Wala na kami ng mukha para manatili. Payag kami mag-divorce. Wala kami kukunin. Mrs. Lee? Pasensya sa iyo. Payag sila mag-divorce? Hindi sila kukuha ng pera. Hindi dapat mag-divorce. Huwag kang mahiya. Sa mga araw na magkasama tayo, para sa akin, kayo na ang tunay kong manugang. Mrs. Lee, kami. Huwag nang magpalit ng tawag. Inay pa rin ang tawag nyo sa akin. Ano man ang inyong pinagmulan, ang inyong pagmamalasakit ay nakikita ko ng lahat. Salamat sa inyo, kaya nagising sina Jiayu at Junji. Pero, Inay, Walang pero, pinakasalan sila ng pamilya Lu dito malamang dahil minamaliit kayo, dahil nakaratay kayo. Hindi kayo inayawan ni na Shiyue at Qinghuan. Napakalaking biyaya nito para sa inyo. tama po si Inay. Biktima rin si Shiyue sa bagay na ito. Hindi ko dapat siya pinagalitan. Tungkol dito, talagang mali ang pamilya Lu. Shiyue. Manang, kanina, sobra akong nagalit. Pasensya na. Hindi ko dapat sinabi sa inyo ang mga salitang iyon. Tapos na ang usapang iyon. Mag-anyaya tayo ng panahon para imbitahin ang mga magulang nila. Jiyu, Junji. Mula ngayon, dapat nyo silang ituring bilang tunay ninyong asawa. Shiyue. Pasensya na. Mapapatawad mo ba ako? Punasan mo ang ilong mo. Akala ko talaga, yung malaking yelong bundok na yon ay medyo maalalahanin din pala. Kanina, hindi naman niya ako pinahirapan. Sakto, nakareserba ako ng tanghalian sa Hanling Xuan. Ang mga ordinaryong tao, 3 araw na pila para lang makakuha ng pwesto. Kayo, ang 2 bagong mag-asawa, masarap na tikman nyo yan.
Ate, sa tingin mo, magkano ba ang kailangan nating kitain para makakain sa ganitong lugar? Oo nga. Ang laki naman ng ginastos ni inay ngayon. Ate, buti na lang kasama ni Lee Junji si Lee Jiayu para mag-park. Kung hindi, kung makita niya ang itsura kong to, na parang wala akong kwenta, siguradong tatawanan niya ako. Wait. Tingnan natin kung sino ito. Hoy, tingnan mo kung sino ito. Luyuan? Luting? Bakit kayo narito? Ang mga salita. Dapat ako ang nagtatanong sa inyo. Hindi kayo sa bahay ng pamilya Lee. Nag-aalaga sa 2 taong nasa koma. Bakit kayo napunta sa Hanlin Xuan? Ito ay restaurant syempre. Narito kami para kumain. Kumain. Kayo lang? Alam ba ninyo ang Hanlin Xuan ay anong lugar? Kahit kami? Ay naghintay ng 3 araw. Nagpa-reserve ng 3 araw. Para makarating dito. Ano ba kayo? Tama, anong klaseng tao? Makakasalo kayo sa amin sa restaurant? Baka nandito lang kayo para mag-ipon ng basura? Pakirespeto naman. Ang lugar para kumain ay para sa lahat. Bakit may mga antas? Hoy, anong kayabangan? 2 babae. Kung hindi kami, Sa buong buhay ninyo, hindi kayo makakapag-asawa. Sa mayayaman. mga anak lang ng katulong. Nagpapanggap kayong mga biyanan ng pamilya, Lee, kayo, at ang inyong katulong na ina ay pareho. Ang kapalaran ay magiging katulong. Luyuan, Luting, huwag kayong masyadong magmalabis. Hindi ba kayo natatakot na malaman ng pamilya Lee? Ang bagay tungkol sa pagpapalit ng kasal? Shen Qinghuan, napakadahas mo. Gagamitin mo pa iyan para takutin kami. Sasabihin ko sa iyo, kahit lumabas ang bagay, ang magdusa ay kayong 2 lang. Sa tingin ko hindi ganoon. 2 tao. Anong silbi ng pag-asawa sa mayaman? Ang mga asawa ay halos patay na. Maaring ang katawan ay nakabaon na. Luyuan, pakirespeto naman. Hindi ko papayagan na sabihin mo iyan sa kanila. Hoy, nagmamadali. Ang asawa ay naging koma. Kung magising, Ay hindi pa sigurado. ate, huwag mo na silang ipitin. Dahil hindi magtatagal sila ay magiging mga widow. Kayong 2 ay masasama, napaka-abuso. Sa hinaharap magkakaroon kayo ng karma. Karma. Naglakas loob kang sumumpa sa amin? Ang tao ay gumagawa. Ang langit ay nakatingin. Babae, hindi alam ang pasasalamat sa amin. Naglakas loob pang magmalaki. Tingnan ko kung paano kita turuan. Ano ang ginagawa? Tingnan mo kung paano ko kayo paparusahan. Ano ginagawa mo? Ano? Okay lang ba? Luting, Luyuan. Hinahamon mo sila? Kaya mo ba ang mga consequences? Sa gitna ng liwanag ng araw, mga anak ng pamilya, Lu. Napaka-arugante. Sino kayo? Paano nalaman ang mga pangalan namin? Hindi importante sino kami. Ang ginang ng pamilya Lee ay lubos na nagpapahalaga sa magkapatid na ito. Hinahamon mo sila? Kaya mo ba ang responsibilidad? Luting at Luyuan. Hindi kilala ang mga kapatid ng pamilya Lee. Huwag gumawa ng mga kilos sa likod. May mata siya sa likod. Nakita niya yon. Ate, ang 2 lalaki ay medyo guwapo. Hindi ba sila Shen Shiyue at Shen Qinghuan, ang mga binabayarang kasintahan? 2 probinsyano ang pumasok sa lungsod, pero lumaki ang lakas ng loob. Natuto pang ang mag-alaga ng binabayarang kasintahan. Mukhang binigyan kayo ng pamilya Lee ng maraming pera. Huwag magsalita ng walang basehan. Luyuan, alam mo ba, ang sinabi mo kanina, napakakatawa. Anong nakakatawa? Nag-asawa ng isang basura. At naghanap pa ng iba sa labas? Bah, walang hiya talaga. Sila 2, Baka dati, ginaganito rin? Ang 2 babae, palabasin mo sila para sa akin. Sino kayo? At gustong pa kami palabas? Anong klasing bagay ang 2 binabayarang kasintahan? Anong ibig sabihin ninyo? Mga bisita kami dito. Miss Lu, pasensya na. Ang utos ng batang Ginoo ay pinakamataas na antas ng autoridad. Susunod lang kami. Anong ibig sabihin? Ito ay restaurant sa pangalan ng pamilya, Lee. Luting, Luyuan, kayong 2. Napakatanga. Walang lunas. Nasa teritoryo ng iba na. Hindi pa alam sino ang hari. Mga batang Ginoo ng pamilya Lee kayo? Paano? Kahit ang dati mong kasintahan. Hindi mo na maalala? Li Xiao, alam naming nagkamali kami. Kanina kami. Walang mata para makilala ang bundok. Li Xiao, patawarin mo kami. Kami ang dapat. Ang kasintahan ninyo. Oo nga, Dahil sa 2 impostor na ito. mga anak sila ng mga utusan. Gaya ng kanilang ina, mababa ang uri. Paano sila magiging karapat-dapat sa inyo? Kanina pa kayo.
Hindi ba sinasabi ninyong kami ay G, Lee, sa totoo lang, matagal na naming. Hinahangaan ang inyong dalawa dahil sa dalawang ito. Gusto nilang magpakasal sa mayayaman. Kaya nung araw ng kasal, pinalitan ng prinsipe ng isang pusa. Kumakalat ka ng kasinungalingan. Oh? Hinahangaan kami? Pero kanina ko mismo narinig. Sinabi mong pareho kaming walang kwentang kapatid. Ano ba? Baka sinapian siya ng demonyo kanina. G. Lee, paumanhin po. Nagkamali lang kami sandali. Ganito na lang, palitan na lang natin ngayon, okay? Kami ng ate ko ang magpapakasal sa inyo. Hindi na kailangan. Hindi na kailangang palitan ng kasunduan. At sa tingin ko, ang pakikipagtulungan ng pamilya Lee at Lu ay maaari nang tapusin dito. paumanhin, Bibi? Lu. Nakipag-usap pa tayo sa kanila ng matagal. Nagutom na ako. Tara, kumain na tayo! Jiyu, yung paghamon mo sa kanila kanina, ang galing mo. Hanga na talaga ako sa'yo. Tara na. Ikaw ang may kasalanan. Tingnan mo ang dalawang magandang anak na pinalaki mo. Ano ang nangyari? Yung dalawa, pagpasok sa pamilya Lee, akala mo'y naging reyna na. Hindi na kami pinapansin. Hindi kaya ang dalawang bata ang nakagalit sa mga binibini? Shiyue, Qinghuan, huwag ninyong gagalitin ang pamilya Lu. Kailangan kong kausapin sila ulit. Nanay, bakit ka nandito? Inang, plano ko nga sana sa weekend ay puntahan ka para sundo. Nanay, paano ka napunta rito? Naglakad ako. Galing sa bahay ng pamilya Lu, mga 1 oras din ang lakad. Bakit hindi ka nagpaalam sa amin? Nanay, bakit hindi ka naghintay para sunduin ka? Namiss ko kayo. Gusto kong makita kayo kung maayos ang buhay ninyo. Qinghuan, Shiyue, Inang, na-miss siya sa inyong dalawa. Mag-usap kayong tatlo ng maayos, hindi ko kayo gagambala. Maayos ba ang buhay ninyo? Nanay, huwag kang mag-alala. Alam na nila ang tunay na pagkatao natin. At ang pamilya Lee ay mabuti sa amin. Huwag kang mag-alala. Siguro maghiwalay na kayo. Nanay, bakit mo bigla binanggit ito? Sa tingin ko, mas mabuti pa ang panganay at pangalawang anak ang magpakasal dito. Nanay, si Lu Yuan at Lu Ting ba ang nagpunta sa iyo? Naalala mo ba kung paano nila tayo pinilit? Sila ay 2 taong hindi kailanman masisiyahan. Walang katapusan ang kanilang mga hiling. Nanay, pinagmamaltrato ka ba nila ulit? Nanay, hindi ko papayagan ang Lu Yuan at Lu Ting. Ang pag-aasawa ay hindi laruan. Bakit sila ang masusunod sa gusto nila? Kapag pinagbigyan sila, lalo lang silang magiging mapang-api sa atin. Mga anak, nagalit kayo sa pamilya Lu. Ang panganay at pangalawang anak ay hindi titigil. Hindi ko maaaring hayaan kayong magtapon sa apoy. Kailangan silang magpakasal sa pamilya Lee. Nanay, hindi mo alam kung paano nila tayo ininsulto noon. Bakit ka pa kakampi sa kanila para pilitin kami? Nanay, alam ko ang iniisip mo. Kung gusto mong manakit o magalit, ako ang puntahan. Pero hindi na kami dapat umatras. Nanay, ano ba ginagawa mo? Shiyue, Qinghuan, kasalanan ko. Hindi ako magaling. Kaya nahirapan kayo. Pero Lu Yuan at Lu Ting, simula pa lang, ayaw na nila. Ayaw magpakasal sa pamilya Lee. Dahil ayaw nila sa 2 anak ng Lee, mga taong hindi gumagalaw. Ngayon, gumising na sila. Nagbabalak na sila ulit. Oh. Gusto nila ang madaling paraan. Hindi dapat payagan natin sila. Mula ngayon, hindi na ako makikinig sa kanila. Magkakamali ulit. Oo nga, tama ang sinabi ni ate. At saka, ang ina ng Lee sa amin. Mabuti, hindi na dapat matakot kami sa 2 masamang tao. At saka, yung 2, walang malay. Baka napahiya na sila ni Lee Junji at Lee Jiayu. Noon sa restaurant, yung 2 babae, hindi nila nakilala.
ang mga anak ng Lee. Oh. At harapan pa nila, sinabi na sila ay mga basura. Sa mga... Mga anak ng Lee. Talagang sinusuportahan kayo. Suporta, hindi rin naman. Dahil Lu Yuan at Lu Ting, ininsulto rin nila sila. Siyempre, ibalik ang kanilang dignidad. Mas mayaman ang Lee kaysa sa dalawang anak. Hindi nagbibiro lang. Junji, Jiayu, nandito na kayo. Hindi pa kayo nagkikita. Ito ang nanay namin. Nanay ako, si Jia Yu. Noon, may sakit ako. Hindi ako nakabisita. Kasalanan namin. Nanay, ako si Junji. Asawa ni Shiwe. Mabuti, dalawang mabuting binata. Nanay ko, hindi marunong magsalita. Pinupuri niya kayo. Nanay, magaling kang tumingin. Kaya noong nakita ko kayo, parang matagal na kitang kilala. Biro lang. Bakit si Lu Yuan ulit? Ano ba talaga ang gusto niya? Ma'am, huwag kang matakot. I-connect mo at i-on ang speaker. Makinig tayo. Shenling, lumalaki ang loob mo ha? Patayin mo ang telepono ko? Pinapunta ka sa Lee family para gumawa ng isang bagay. Bakit matagal kang hindi bumalik? Sasabihin ko sa iyo, huwag kang mag-isip ng masama. Ngayon, dapat sumunod ng maayos ang dalawang mong anak na walang alam sa mundo. Ngayon, agad-agad bumalik ka dito at i-report ang sitwasyon. Lu Yuan, bakit hindi ka pa sumusuko? Ang dalawa sa kanila ay ang mga asawa na pinili ng nanay ko. Gusto mong umakyat? Sa susunod na buhay na lang. Lee Junji, bakit nandito ka rin? Pa-answer mo si Shenling. Huwag kang bastos sa nanay ko. Nasa Lee family siya. Hindi mo pwedeng utusan. Mom, King Juan? Bakit hindi natin papuntahin dito? Si nanay para sama-sama tayong manirahan? Hindi. Paano ako makakahiya? Mother-in-law, huwag kang mag-alangan sa amin. Tayo ay isang pamilya, mas masaya ako kapag nandito ka. Tama. Sapat ang mga kuwarto sa bahay, sa tamang panahon, bibigyan ang nanay ng mga gamit. Tama, kapag nandito ka, hindi ka na maiistorbo ng pamilya Lu. Tara, mother-in-law, ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Tingnan kung ano pa ang kailangan. Tara! Hindi ko inakala. Si Lee Jiayu, na mukhang malamig palagi, ay napakaalaga at magalang pala kay nanay. King Juan, Oh, sumama ka sa akin sa study. May sasabihin ako sa'yo. kanina salamat dahil pinatuloy mo si nanay. Kung sakaling umuwi si nanay sa bahay, yung dalawang masasamang tao, baka kung paano siya apihin. Lee Jiayu, ang bait mo. Okay lang. Ito lang ang dapat kong gawin. Oo nga pala, ano ang kailangan mo sa akin? Hindi kaya pipirma ka ng kasunduan sa pag-aasawa? Tulad ng sa mga teleserye, yung hindi pagpapakialaman, at iba pa. Bakit siya nagpuri ng isang beses? Tapos, hindi na ako pinuri? Talagang, hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo at ano ang iniisip mo. Halika, tingnan mo. Anong shampoo ang ginagamit niya? Ang bango. Ito sina Lu Yuan at Lu Ting ebidensya ng kanilang masamang gawa. Ako at si Junji ay imbestigahan ng pamilya Lu at sinamantala naming imbestigahan sina Lu Yuan at Lu Ting, pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya, pagdukot sa iba at iba pang ebidensya. Kung sakaling muling gumawa ng masama, ang mga bagay na ito, magdudusa sila. Kaya, kayo ay para sa amin, hindi matakot sa pamilya Lu. Kaya ginawa ito. Ang pamilya Lu ay hindi sumusunod sa usapan. Dapat noon pa ginawan ng paraan. Lee Jiayu, ang bait mo. Dapat lang. Bakit kumakabog ng ganito ang puso ko? Junji, sabihin mo, hindi sila mag-aaway, di ba? hindi. Pero si Chingwan, simula bata pa ay maingay at walang filter sa bibig, baka si Jiayu ay magalit. Hindi, pupunta ako para tingnan. Ay. Nag-aaway ang mag-asawa.
Saan ka pupunta? Junjunjie, pakawalan mo muna ako. Ikaw pa rin? Asikasuhin mo muna ang sarili mo. Ang cute-cute niya talaga. Parang isang maliit na kunehong nahihiya. Junjunjie, huwag mo nang lokohin ako. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang pinag-usapan nila? Ano ang sinabi? Kaninang umaga, nang lumabas kami ni Kuya, nag-imbestiga kami tungkol sa pamilya Lu. Napag-alaman namin na ang dalawang anak na babae ng pamilya Lu, puro kasamaan ang ginagawa. Hindi lang nila inilustay ang pondo ng kumpanya, ninakaw pa nila ang mga ari-arian. Kung maglakas loob pa silang mang-abala, magdudulot ito ng malaking kapahamakan sa kanila. Luyuan, Luting, sobra-sobra na ang ginagawa nila. Balang araw, magbabayad din sila sa ginawa nila. Yunji, salamat sa lahat ng ginawa mo. Pasalamat lang sa bibig. Wala namang tunay na aksyon. Ano ba ang gusto mo? Sandali, Junjie? Ako, Junji, naalala ko, may iba pa akong gagawin. Uuwi muna ako sa kwarto. Ayos lang. Pero, sa susunod, talagang kukunin ko iyon. Manugang, sa tingin ko, magkakaroon na tayo ng apo sa lalong madaling panahon. Shiyue, King Juan, baka sila nga ang Tunay na lalaki para sa inyo. Ate, mag-isip ka naman ng paraan. Simula nang putulin ng pamilya Lee ang pakikipagtulungan sa atin, bumagsak ng husto ang kita ng kumpanya. Marami ring mga veteranong empleyado ang umalis. Kung malaman ito ni Papa, wala na tayo. Tumigil ka nga dyan. Akala mo ba hindi ako nag-aalala? Nag-iisip nga ako ng paraan? Aray, Ting-ting. Halika. sumama ka sa akin sa bahay ng pamilya Lee. ang mga bata, hindi ba sila nag-date? Bakit kaagad sila nakauwi? Sino kayo? Furen, ni hao. Ako po si Lu Yuan. Ito ang kapatid ko, Lu Ting. Ano ang pakay ninyo? Puran, pwede ba kami makapasok muna para makapag-usap? Dito, hindi gaanong maganda para mag-usap. Kung gusto ninyong kunin ang mama ni Shiyue at Qing Huan, sasabihin ko sa'yo, imposible. Hindi po, Ginang. Hindi iyon ang dahilan ng pagpunta namin. Tama. Hindi kami narito para kunin siya. Ang mga ginawa namin noon, alam na naming mali. Ano nga ba ang pakay ninyo? Ginang Lee, alam naming mali ang ginawa namin nun. Ngayon, wala na kaming mukha para humingi ng awa. Pero, isaalang-alang mo ang kaugnayan mo sa ama ko. Bigyan mo kami ng pagkakataong magbago. Pwede bang makipag-ugnayan uli sa Lucy? Hindi ninyo kailangang humingi sa akin. Ang mga bagay sa kumpanya, matagal na iyon ipinasa ko sa Jayu at Junji. Umalis muna kayo. Pero, hindi talaga sila nakikinig sa aming paliwanag. Wala na talaga kaming ibang paraan. Dahil hindi sila nakikinig, ako bilang ina, hindi ko rin dapat salungatin ang mga anak ko. Sa tingin ko, umalis muna kayo. P, ano ba talaga ang gusto ng pamilya Lee? Mas gusto mo pang kasama ang Pipi? Kami ang mga anak ng pamilya Lu, ganito mo kami pagtrato? Ano bang ginagawa ninyo? Ginang, alam kong mali kami. Noon bata pa kami at walang alam. Pero, ang kumpanya ay pinaghirapan ng aming ama. Hindi talaga kami makakatanggap na bumagsak ito. Pakiusap, maging mahabagin ka. Palayain mo kami. Pakiusap, palayain mo kami. Sige, tumayo kayo. Babanggitin ko ang usapang pakikipag-ugnayan. Pero, hindi na kayo dapat muling magpakita sa pamilya Lee. Salamat, Ginang. Hindi na kami muling magpapakita.
Hindi pwede. Kayong dalawa, ang kapal ng mukha ninyo, ha? Alam ninyong hindi kayo makakalusot sa amin, kaya dito kayo lumapit sa nanay ko, no? Hindi po, Ginoong Lee. Kami lang po ay... Nanay? Nadaya ka ng mga magagandang salita nitong dalawa. Kayong dalawa, ano ba ang nangyari? Noong kumain tayo sa Hanlin Xuan, nung isang araw, sila nitong dalawa, hindi nila tayo nakilala. Sa harap mismo natin, tinawag tayong mga walang kwenta. Malinaw na malinaw ang pagkakaalala ko. Hindi po. Lahat yon ay hindi pagkakaintindihan. Maliwanag na sinabi ninyo. Akala pa ninyo silang dalawa ay mga gigolo. Gusto pa nilang sundin ang kasunduan sa pag-aasawa para magpalit at magpakasal sa pamilya Lee. Ang usapin ng pagpapalit ng ikakasal, ayoko na sanang pag-aksayahan pa ng pansin. Pero ang pagpapahiwalay ninyo kina Shiyu at Chingwan at ang pagpapakasal ninyo rito, imposible. Yung mga sinabi ko kanina, Bawiin ko na lang. Hindi po, Ginang. Pakinggan ninyo muna ang paliwanag namin. Lahat yon ay sina Shen Shiyu at Shen Qinghuan. Yung dalawang yon, habang hindi namin napapansin, palihim nilang pinalitan. Sila ang may balak na pinalitan ang tunay ng peke. tama na. Hanggang kailan pa ba kayong magsisinungaling? Talagang napalaki ni Laolu ng dalawang magagandang anak na babae. Junji, Jiayu, samahan ninyo sila palabas. Anong hinihintay ninyo? Umalis kayo. Kainis ang mga Lee. Grabe na ang pang-aabuso nila. Nagpakumbaba na nga tayo ng ganito. Nakiusap na tayo sa kanila. Talagang sobra na sila. Baka naman, ganito na lang ba talaga ang kapalaran natin? Ate, may magandang ideya ako. Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na? Marami tayong kakilalang mga kaibigan na reporter. Totoo ang sinasabi ko. Sigurado ako diyan. Kukunin mo ba o hindi? Kapag nailabas to, siguradong magkakagulo sa buong lungsod. Kukunin! Isang napakalaking balita. Siyempre, kukunin ko yan. Makinig kang mabuti. Ang dalawang manugang na babae ng pinakamayamang pamilya Lee, sina Shen Shiyu at Shen Qinghuan, ay nakapasok sa pamilya gamit ang peking pagkakakilanlan. Isipin mo, ang nanay nila ay isa lamang katulong na hindi nagsasalita. Saan naman nila nakuha ang karapatan para makapag-asawa sa pamilya Lee? Dahil sa mga mabababang paraan lang nila yun nagawa. Shen Shiyue, Shen Qinghuan, kasalanan ninyo ito. Nako, napakalaking iskandalo naman ito. Gagawa agad ako ng headline article. Junior, Hmm? tingnan mo ito. Kuya, siguradong gawa ito ng magkapatid na Lu. Ang presyo ng stocks ng pamilya natin ay sobrang nagbabago-bago. Luting, Luyuan, mukhang nahulog sila sa malaking problema ngayon. Ngayong araw na ito, kung hindi ko babaguhin muli ang mukha ni na Luyuan at Luting, ang pangalan kong Shen Qinghuan, isusulat ko ng pabaliktad. Nakita naman ninyo? Sila ang nanguna, pero hindi ko inaasahan na sila pa ang unang magsumbong. Hindi ko matatanggap yon ng basta-basta. Kailangan kong singilin sila. Kalmahan mo. Ipaubaya mo sa amin ang bagay na ito. Poprotektahan ka namin. Huwag mong kalimutan, si Luting at Luyuan ay may bahid pa rin sa amin. Sa pangyayaring ito, siguradong bibigyan namin sila ng isang mahigpit na leksyon. Ang asawa ko ay hindi dapat pag-usapan ng ganoon nila. Ate, sa palagay mo, ano kaya ang gagawin nila? Baka gawin nila to. Lumalamig na ang panahon. Panahon na para ipabangkarote ang Lu Corporation. Tama na, Qinghuan. Huwag kang magbiro. Pero sa tingin ko, tiyak na may paraan sila. Naipadala na. Ang pamilya Lu ngayon, mukhang malalagot na sila. Hindi ko alam kung paano. Pagsasabihan ng matandang Lu ang dalawang salot na ito. Tingnan nyo ang cellphone nyo. Si Luyuan at Luting, ang dami na ng masamang ginawa. Matagal na nilang inaabuso ang kanilang posisyon.
ninakaw ang pondo ng kumpanya at inangkin ang mga ari-arian hanggang sa pagpapabaya sa sahod ng mga empleyado. Dagdag pa ang pagkalat ngayon ng maling balita at paninira. Ito ay krimen na. Ang Lee Group ay hindi magpapalampas nito. Ayon sa proseso ng batas, isusumite namin ang ebidensya sa kinauukulan upang panagutin sila sa lahat. Ate, tingnan mo. Matalino ang mga netizen Si Lu Yuan at Lu Ting ngayon, wala na silang magagawa. Kapag gumawa ng masama, babalik din yan sa'yo. Hala, kuya, bumalik na ang presyo ng stock. At patuloy pa itong tumataas. Hindi pa sapat yan. Makipag-ugnayan sa mga supplier. Hindi ko hahayaang ang pamilya Lu ay makabawi pa. Sige kuya, grabe ka talaga. Walang patid. Pero kahit paano, ang nangyari ngayon ay isang malaking leksyon para sa kanila. Naniniwala ako na mula ngayon, hindi na nila tayo guguluhin. Tay, alam na po namin ang mali namin. Aksidente lang po talaga ito. Aksidente? Mga salot? Alam nyo ba kung sino ang inaway nyo? Winasak nyo ang kumpanya ko? Mula ngayon, wala na akong anak na tulad nyo? Chingguan, napanood mo na ba yung balita? Nagdeklara na ng bankruptcy ang pamilya Lu. Oo, nakita ko na. Ate, ngayong pagkakataon, sina Lee Junji at Lee Jayu, pero malaki talaga ang naitulong nila sa atin. Paano nating babayaran ang utang na loob na to? Gusto mo bang bigyan kaya natin sila ng regalo? Pero sobrang yaman nila. Wala silang kailangan. Yunye, salamat sa lahat ng ginawa mo. Salamat lang sa salita. Wala bang aksyon? Ano ba ang gusto mo? Sandali, Junji. Tanungin ko kaya si Junji. Hoy, Junji. May gusto ka bang regalo? Regalo? Wala naman. Pero gusto ko lang ng luto mo. Ano sa tingin mo? Saka medyo gutom na rin ako. Sige, lulutuan kita ng noodles. Okay. Junji, kainin mo na habang mainit. See ya. Shiyu ang sarap ng luto mo. Mas masarap pa to kaysa sa mga chef sa Hanlin Xuan. Ay naku. Hoy, nasa study room pa ba si Jayu? Okay, gagawa rin ako ng noodles para matikman niya ang galing ko sa pagluluto. Oy, Hayaan mo na siya. Hindi naman siguro sasabog ang kusina. paglabas niya, malalaman mo, hindi ako nag-aalala para sa kanya. Para sa kuya mo ako nag-aalala. Kumusta? Okay naman, di ba? Kumusta? Okay lang ba? Chingwan ha. Mahilig ba si Jayu sa noodles? Kung hindi, palitan na lang natin. Ang luto ko, hindi niya magugustuhan? Ay nako, siguradong gutom na siya ngayon. Ate, hindi na ako magsasalita. Hoy, Hayaan mo na lang kumain ng kuya ko. ay naku, huwag ka nang magtrabaho, Lee Jiayu. Tingnan mo kung ano ang ginawa ko para sa iyo. Kumain ka muna ng konti, masama kung magugutom ka ng sobra. Ito ba ay squid ink noodles? Wala akong nilagay na squid. Paano mo nalaman? Kanina pa nag-aalala si ate. Baka hindi gusto ni Lee Jiayu ang noodles. Mukhang wala namang ayaw kumain. Siguradong masarap ang luto ko. Malapit nang maubos ito sa sandaling panahon. Ay, hindi ko pa ito natitikman. Hoy! Ito na lang ang natira. Hayaan mo naman akong tumikim. Ako ang gumawa nito. Hindi ko pa ito natitikman. Masarap ba talaga? Iyon ang chopsticks na ginamit ko kanina. Bakit ang pangit ng lasa nito? Anong kakaibang lasa ito? Wala naman akong nilagay na pampalasa. Sa tingin ko, okay lang. Napakapangit ng lasa ng noodles na ito.
Hindi man lang nagbago ang mukha ni Lee Jiayo. Malapit nang maubos. Hindi man lang kumunot ang noo niya. Sinadya siguro ito ng hayop na ito. Ching-ching, tulungan mo ako ilipat ang mga kristal. Ate, hindi ba ito yung purple amethyst na paborito mo sa auction? Ipinagbibili mo na rin ba ngayon? Kasalanan ng mga Lee ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo mapupunta sa ganitong kalagayan. Pinagtabuyan tayo ng pamilya Lee. Ngayon, pati si Papa ayaw na tayo tulungan. Ate Tingting, ikaw na lang ang meron ako. Huwag kang mag-alala ate, tiyak na babangon din tayo. Ang mga taong nanakit sa atin, tiyak na papagbayarin ko sila ng husto. Lahat ng ito ay gawa ni na Shen Shiyue at Shen Qinghuan. Dapat ko silang lipulin. Tingnan mo sina Lee Jiayu at Lee Junjie, ang pagtatanggol nila. Ang dalawang yon ay tiyak na paborito sa pamilya Lee. Kung hindi, bakit pagagawa ang pamilya Lee ng malaking gulo para sa kanila? Kung ganoon pala kaganda ang samahan nila, edi gawin natin. Ganito. Ting-ting, Ate, sa pagkakataong ito, susundin kita. Kumusta? Li Xiao, ako si Luting. May mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Hindi ako nakikipag-usap sa mga Lu. Paalam. Huwag mong ibaba. Tungkol ito kay Shen Shiyue at Shen Qinghuan. Sabihin mo. Bangkarote na ang pamilya Lu. Lahat ng ari-arian namin na ibenta na para mabayaran ang utang. Pero habang naglilinis kami, nakita pa rin namin ang mga gamit ni na Qinghuan at Shiyu. Gusto lang naming itanong kung kailangan pa nila. Siguro hindi na nila kailangan yon. Huwag kang magloko-loko. Hindi na kami mananakit ng iba. Ako at si ate, talagang alam na namin ang mali. Mula nang mangyari, yung nakaraan, araw-araw kaming nag-iisip tungkol sa sarili namin. Inggit lang ang sumira sa amin. Sinusumpa ko, hindi na kami muling mananakit ng iba. Kung hindi pa rin kayo kampante, Ginoong Lee, bakit hindi na lang kayong dalawa ang... kumuha para kina Qinghuan at Shiyue? Kaming magkapatid na babae. Hindi naman namin kayong dalawang lalaki maaaring saktan? Ihanda niyo ang mga gamit. 2:00 ng hapon, kami ang kukuha. Kung magloloko kayo, kayo ang bahala sa mga kahihinatnan. 2:30 ng hapon, may sorpresa sa bahay ng mga Lu. Ting-ting, magtatagumpay kaya talaga tayo sa ganito? Sina Sen Shiyue at Sen Qinghuan, darating kaya talaga sila? Huwag kang mag-alala ate. Text message na ipadala ko na kay Shen Qinghuan. Base sa ugali nila, tiyak na darating sila. Ginoong Lee. Tuloy po kayo, umupo. Plastic na bangko na lang. Ang natitira sa bahay. Sana, wag ninyong ikahiya. Nasaan ang mga gamit? Kukunin lang namin at aalis na kami. Hindi na kailangang umupo. Huwag kayong magmadali. Alam na namin ang mali namin. Bigyan nyo naman kami. Nang isa pang pagkakataon. Kaming magkapatid handang magsilbi sa inyo ng buong puso kahit na maging alipin lang. Oo, alam namin na sa puso ninyo, sina Shiyue at Qinghuan lang ang mahalaga. Pwede kaming maging walang katayuan. Kahit nakatulong lang, Masaya na kami. Kuya, mukhang niloko ka. Wala namang gamit na kukunin. Umalis na tayo. Ginoong Lee, nakikiusap po kami sa inyo. Sagipin ninyo kaming dalawa, mga walang matakbuhan. Talagang wala na kaming ibang magagawa, kaya naisip namin ito. Sa ngalan po ng pagkakilala o fina sa isa't isa, maawa po kayo sa amin. Basta pumayag kayo, gagawin ko ang lahat. Ano ba yan? Hindi yan epektibo sa akin. Si Shiyue lang ang nasa puso ko. Ang ginagawa ninyo, lalo lang nakakadiri. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Kayong dalawa, anong ginagawa ninyo? Qinghuan,
Hindi yan ang iniisip mo. Huwag ka nang magpaliwanag. Napakabulag ko pala. Akala ko pa naman, magluluto pa ako ng pansit para sa'yo. Jinghuan, kumalma ka. King Juan, Shiyu, huwag kang magkakamali. Nababahala lang talaga kami. Wala kaming ibang intensyon. Teka, kanina, yung pagyakap ni Lu Yuan kay Junji, parang may kakaiba. Tumahimik ka! Shi Yue, huwag kang maniwala sa plastic na salita nila. Wala talagang nangyari sa amin. Sila ang naninikil sa amin. Lu Yuan, Lu Ting, alam ko, madali ninyong naloko si Jinghuan, pero hindi ninyo ako maloloko. Pinaghirapan ninyo ang pag-arte sa ganitong palabas. Hindi ba? Para lang mapagkamalan ko? Shi Yue, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Lu Yuan, Lu Ting, binigyan na namin ng kuya ko ng pagkakataon. Kung ganoon ang katigasan ng ulo ninyo at hindi natututo, kung gayon, dapat kayong magdusa sa inyong mga kasalanan. Ginoong Lee, tulungan ninyo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Shi Yue, kanina niyakap ako ni Lu Yuan. Nadumihan na ako. Sinusumpa ko? Wala akong ginawang masama sa iyo. Buti na lang, naniniwala ka sa akin. Bakit ka nadumihan? Ay, huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. Naniniwala ako sa iyo. At kay Jiayu. Ay, nadumihan talaga ako. Kailangan mo akong yakapin para malinis ulit ako. Ayos lang. Pero, wag na lang siguro ang yakap. Kung hindi mo ako yayakapin, ibig sabihin ayaw mo na sa akin. Sige. Yakapin mo ako. Yakap. Ayos lang. Hindi kita inayawan. Hindi talaga. Ang galing mo kanina nang ipagtanggol mo kami. Ang pogi mo. Anong nangyari? Tumakbo palabas si Jinghuan. Sana wala silang problema. Naku, hindi masalita ang kuya ko mula pagkabata. Baka hindi niya maipaliwanag ng maayos sa ate. Umuwi na tayo agad. Oo, bilisan natin. Hintayin mo ako. Hay naku, Lee Jiayu, nakipagyakapan ka pa kay Luting, ang pinakaayaw kong tao. King Juan. Anong ginagawa mo? Nag-empake ka? Oh, nag-empake ako. Aalis na ako. Gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Ayoko. Bitawan mo ako! Lee Jiayu, pakinggan mo! Ayaw na kita! King Juan, pakinggan mo muna ako. Talagang hindi totoo yon. Nakita ko mismo ng aking dalawang mata. Ano pang paliwanag ang kailangan mo? King Juan, kung totoong gusto ko si Luting, bakit pa ako gagawa ng mga ganito? Bakit pa ako magsasagawa ng mga bagay na to para sa'yo? Bakit ko pa babagsakin ang pamilya Lu? Hindi ako sanay magsalita ng mga magagandang salita, pero kailanman, hindi kita niloko. May recording ako sa cellphone ko. Si Luting mismo ang nagsabi sa akin tungkol sa mga ari-arian ng pamilya Lu, pati sa inyo. Gusto ko lang mabawi ang mga yon para sa inyo. Ito ay bitag na ginawa ni Luting para pag-awayin tayo. Jinghuan, huwag kang magpaloko sa kanya. Maniwala ka sa akin. Pwede ba? Tama ka. Tiyak na ginawa lang ni Luting yon para galitin ako. Lee Jiayu, paano mo nasabi ang napakaraming salitang to? Medyo hindi pa ako sanay. Kasi natatakot ako. Kung hindi ako magsasalita ng marami, mawawala ka sa akin. Pasensya na, Jinghuan. Kasalanan ko. Sige, pinapatawad na kita. Jinghuan, Tara na, nag-aalala na siguro sila. Jinghuan, okay ka lang ba? Ate, okay lang ako. Kuya, hindi ba tamang oras ang pagdating ko? Hindi ba tamang oras ang pagdating ko? Ikaw, napakatanda mo na. Hindi na dapat basta-basta lumabas. Hindi na dapat basta-basta lumabas. Nagkaintindihan lang. Ay, alam ko na, ate. Kanina lang, nag-init lang ako. Naipaliwanag na ni Jiayu sa akin. Hindi na ako gagawa ng ganito. Pero ang dalawang magkapatid na Lu, nakakagulat na matagal silang nanulit. Nakakagulat na matagal silang nanulit. Wala na. Ngayon, silang dalawa ay nasa presinto na. Anumang palusot, ipaliwanag nila sa mga pulis. Kahit ano, hindi na sila manggugulo sa atin. Anong pinag-uusapan? Napakasaya. Nanay, Jiayu, Junjie.
Huwag ninyong kalimutan ang inihanda ninyong sorpresa. Si Yue. Mula sa unang pagkikita, nakakita ko sa tibay at lambing mo. Ang maalaga mong pag-aasikaso ay nagturo sa akin ng responsibilidad at pagmamahal. Noong una, hindi ko pa nagawa ang pag-propose. Ngayon, gagawin ko. Shenshi Yue, gusto mo bang pakasal sa akin? Bilang tunay kong asawa? Habang buhay kasama ako? Oo, gusto ko. Qinghuan, ako. Hindi ako mahilig sa sweet talk. Pero gusto kong protektahan ka, alagaan ka, para lagi kang masaya. Ang noodles mo, kahit hindi masarap, gusto ko pa ring ubusin. Kahit marami ang tantrums mo, gusto ko pa ring aliwin. King Juan, pakasal sa akin. Oo, gusto ko. Okay. Okay. Mula ngayon, tayo ay tunay na magkakapamilya. Masaya ako sa puso ko. Mga anak ko, natagpuan na ninyo ang sarili ninyong kaligayahan. Ako ang stepmother ninyo. Kailangan kong makita kayo. Ako si Liuling, stepmother ninyo. Ito ang huling habilin ng tatay ninyo. Mula ngayon, ang Shen Group ay mapapasa akin lang. Kumusta? Anong sinasabi mo? Noong dumating si Junji sa akin, nagkaroon ng aksidente. Buti na lang safe ka. Pero sabi ng doktor, ang binti mo ay gagaling. Mag-divorce tayo. Hindi ko dapat hadlangan ang buhay mo. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Kahit habang buhay, hindi ka makalakad. Hindi ako magpapakasal sa iba.